Sa araw na yun, nakapag-isip na si Yvette. Isa siyang project manager at kasal kay Hans Snow, ang CEO ng Harmony Group. Agad siyang pumasok upang ipapirma kay Hans Snow ang divorce paper na hawak niya. At dahil naghihintay sa ilalim ng mesa ang kabit, agad pinirmahan ni Hans ang papel na hindi na binasa pa ang nilalaman. Bago umalis, tinanong ni Yvette si Hans kung uuwi ito para sa hapunan. Gaya ng dati, agad nitong sinabi na hindi siya makakauwi dahil may iba siyang gagawin. Kinilatis ni Yvette ang buong kwarto at nakita niya ang sandal ng babae. Patunay na naroon ang kanyang kabit. Hindi na niya ito sinilip pa at agad umalis. Sa kanyang pagmumuni-muni ay naisip ni Yvette na lahat ng mga lalaki ay pare-parehas lang. Nasambit niya na sa loob ng 30 days cooling period, magkakaroon na ng final decision ng korte para sa kanilang divorce paper. Agad nagpadala ng mensahe si Yvette sa ina ni Hans at sinabing napirmahan na niya ang papeles. Gusto ng ina ni Hans na hiwalayan ni Yvette ang kanyang anak hanggang sa moalang bisa ang kanilang sikretong kasal na umabot ng 8 taon. Napag-alaman na kinausap niya si Yvette tungkol dito at nais niyang linlangin niya si Hans upang pirmahan ang divorce paper na hindi niya alam. Doon ay pumayag si Yvette sa kondisyon na babayaran siya ng $1 bilyong. Ilang minuto pa ay pinadalhan siya ng kanyang asawa ng isang mamahaling necklace na kayang bilhin ng isang bahay. Magkagayunman, hindi siya interesado at pinabenta niya ito upang e-donate sa bahay ampunan. Pagka-uwian, habang si Yvette ay nasa parking lot, tumambad sa harap niya ang kanyang asawa kasama ang kabit habang naghahalikan sa loob ng sasakyan. Hinayaan lang niya ito at gaya ng dati umuwi siyang mag-isa. Habang dumating si Hans upang magpaliwanag na si Tara ay anak ng may-ari ng kumpanyang Ansen at ibinibilang lang niya ito na parang nakakabatang kapatid. Doon ay sinabihan siya ni Yvette na kung nakahanap na siya ng ibang kapalit niya, sabihan lang siya nito at siya ay magpaparaya. Gayunpaman, binalaan siya ni Hans na hindi sila kailanman maghihiwalay dahil hindi siya papayag na mangyari yun. Pagkatapos ay umalis siya upang puntahan muli si Tara na naghihintay sa kanya. Habang nag-iimpake si Yvette ng kanyang mga gamit, tinawagan siya ng kanyang mga katrabaho upang dumalo sa isang party. At dahil nais niyang magpatayo ng sarili niyang negosyo sa hinaharap, pumayag siyang dumalo upang mapalawak ang kanyang koneksyon. Ngunit pagdating niya sa lugar, naging sentro siya ng usap-usapan na siya ay ipinagpalit dahil maliban sa siya ay tanga siya ay mahirap lamang. Nang maglaon, biglang dumating ang kanyang asawa kasama ang kabit na magkahawak kamay. Tinanong siya ni Tara kung siya ba ay galit. Sa inis ay sinabihan siya ni Yvette na wala siyang oras makipag-usap sa isang kabit. Sinubukan siyang pigilin ni Hans at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yun. Sa galit, sinabuyan siya ni Yvette ng isang baso ng wine sabay sabing aalis na siya kaya't magpakasaya silang dalawa. Ngunit bago pa siya makaalis ay binuhat siya ni Hans papunta sa labas. Habang nasa elevator, ay naroon si Zainzil, ang tagapagmana ng Summit Group. Dahil doon, nahiya si Yvette na nakita siya ng lalaki sa ganong sitwasyon. Pagdating sa sasakyan, galit na kinwestiyon ni Hans si Yvette kung pumunta ba siya sa party upang bantayan siya. Tinulak siya nito papasok sa sasakyan at sinabihang umuwi na. Ngunit nang makita niya ang mga contraceptive sa loob ay lumabas ito at minabutang mag-taxi na lamang. Habang mag-isang kumakain ng hapunan, dumating si Hans upang sabihin na hindi siya matutulog doon at babawi na lamang siya sa susunod na linggo. Doon ay napagtanto ni Yvette na matagal nang hindi sila magkasamang kumakain at nakakapasyal na sila lang. Pagkatapos ay tumawag si Mrs. Snow na atat nang tapusin ang divorce settlement at inaya siya na puntahan siya para papirmahin sa isa pang agreement. Napag-alaman din na gusto ni Mrs. Snow si Tara dahil sa kanyang estado sa buhay at paniguradong makakatulong yun sa kanilang negosyo. Kinalaunan, dumating si Yvette sa bahay ni Mrs. Snow at siya ay nagulat dahil naroroon din si Hans na naglalaro ng chess kasama ang kanyang babae. Napagtanto niya na ang intensyon ni Mrs. Snow ay upang ipangalandakan si Tara Godwin na kinakasama ng kanyang anak. Kahit masakit tumuloy pa rin si Yvette ngunit nang ipakilala siya ni Mrs. Snow kay Tara ay sinabi niyang isa siyang employee ng kanilang kumpanya. Agad siyang tinanong ni Yvette kung ano ang kanilang pag-uusapan ngunit tumanggi si Mrs. Snow na magsabi, sa halip inaya siya na doon na sila maghapunan. Sinakihan siya ni Yvette sa gusto niya pagkatapos ay inaya siya ni Tara na maglaro ng chess. Sa bawat laro ay tinalo siya ni Yvette dahilan upang umiyak siya na parang bata. Nagalit kay Yvette ang mag-ina kaya agad siyang umalis. Sinubukan siyang pigilin ni Hans ngunit di na niya ito pinansin. Blinak niya ang kanyang tawag pagkatapos ay tinaasan niya ng 1.5 bilyon ang bayad sa kanya ni Mrs. Snow. Sa kanyang pag-uwi ay nasagi ang kanyang sasakyan dahilan upang siya ay mauntog at magkapasa sa noo. Pinababa ni Mr. Zil ang kanyang assistant upang humingi ng pasensya at nag-alok na kunin ang kanyang contact dahil sila ay nagmamadali. Ngunit lumabas si Yvette at sinabing ipaubaya nila sa pulis ang nangyari. Dahil doon,
pinaiwan ni Mr. Zil ang kanyang driver para asikasuhin ito. Ngunit bago siya umalis, iniwan niya ang kanyang coat upang magamit ni Yvette na sa ngayon ay basa na at nilalamig. Agad nagpasalamat si Yvette at sinabing ibabalik niya pagkatapos niya itong labhan. Sa ospital, agad dumating si Hans matapos niyang malaman na naroon ang kanyang asawa. Hindi natuwa si Yvette dahil alam niya ang pagka-ipokrito nito ngunit hinayaan na lang niya hanggang sila ay makalabas. Ayaw niyang sumakay sa kanyang sasakyan ngunit muling nagpaliwanag si Hans na wala silang relasyon ni Tara at lahat yun ay kanyang ilusyon lamang. Muli niyang pinaliwanag na kapatid na babae lamang ang turing niya sa kanya at dahil siya ay spoiled ng kanyang magulang, gusto ni Hans na ibigay ni Yvette kung ano ang kanyang gusto. Sinabi niya na di tama ang kanyang ginawa na pahiyakan siya dahil lang sa laro. Hanggang sa napansin niya ang coat na suot niya. Sinabi ni Yvette na pinahiram yun ng isang lalaking kapatid na di niya kaano-ano. Sa galit ay tinapon yun ni Hans at pilit siyang pinasakay sa kanyang sasakyan pauwi. Kinalaunan, binigyan siya ni Hans ng mainit na sabaw ngunit di siya makapokus dahil maya't-maya tinatawagan siya ng babae. Agad niyang tinawagan ito upang sabihin na din iya siya mapuntahan ngayon at hihintayin na lang niya siya kinabukasan. Para kay Yvette mas nanaisin pa niyang mag-isa kesa maya't-maya nakikita niya ang kanyang asawa na ganoon. Kinaumagahan sa Harden, habang nakapokus si Hans sa kanyang cellphone ay sinunog lahat ni Yvette ang kanilang mga litrato na hindi man lang niya napansin. Binakantihan na rin niya ang kanyang wardrobe at naglipat na ng gamit sa binili niyang bahay ngunit di pa rin niya yun napapansin. Hanggang sa nangamoy ang kanyang sinusunog na gawa sa plastic dahilan upang mapaubo si Hans ngunit sinabi ni Yvette na isa lang yung basura na kailangan ng mawala. Pagkatapos ay sinabi ni Yvette na gusto na niyang umalis sa trabaho para makapagpahinga. Idinagdag niya na masyado na siyang pagod at kailangan niya ng break. Agad pumayag si Hans at sinabi na pagbalik niya sila ay gagawa na ng baby. Kinabukasan, dala na ni Yvette ang kanyang resignation ngunit nang dalhin niya ito sa opisina ni Hans ay pinigilan siya ng kanyang assistant at sinabing nasa meeting pa ang kanyang boss. Gayunpaman, dumiretso pa rin si Yvette at doon ay tumambad sa kanya ang dalawa na naghahalikan. Dinuro siya ni Tara at sinabing isa lang siyang empleyado ngunit wala siyang galang. Matapos niyang sabihin na tanggal na siya sa trabaho, ay binagsak ni Yvette ang resignation letter sa kanilang harapan. Doon ay lalo siyang ininis ni Tara at binanggit na wala ng pag-ibig sa kanya ang kanyang asawa, yun ay dahil nabaling na lahat sa kanya. Idiniin ni Yvette na kahit ano pa ang sabihin niya ay isa pa rin siyang kabit. Nilapitan siya ni Tara upang sampalin ngunit napigilan ito ni Yvette at sa halip ay siya ang sinampal. Hinawakan niya ang kanyang kamay sa likod ngunit agad siyang itinulak ni Hans dahilan upang tumama ang kanyang likod sa lamesa. Sinigawan siya ni Hans na umalis na ngunit bago siya umalis, sinabi niya na isa siyang nakakasuklam na lalaki. Nang malaman ni Hans sa kanyang assistant na seryosong nasaktan ang likod ni Yvette ay agad niyang iniwan si Tara upang hanapin siya. Naisip ni Hans na baka iiwanan na siya ni Yvette at dineklara niya na hindi siya pwedeng umalis hanggat di siya pinapaalis nito. Ngunit wala na si Yvette. Umalis na ito upang pumunta sa binili niyang bahay. Habang nasa elevator, tinawagan niya ang kanyang kaibigan na abogado upang puntahan siya doon. Matapos ang tawag ay nakita niya si Zainzil na nakikinig at nagsabing, "Tapos ka na." Lumapit siya sa kanya at iniabot ang kanyang kamay na para bagang hahawakan siya. Tinanong siya ni Yvette at sinabing, "Anong ginagawa mo?" Tinulak siya ni Zain sa tabi upang pindutin ang remote na namatay dahil sa aksidenteng pagkadaga ni Yvette dito. Hanggang makatanggap ng tawag ang lalaki mula sa kanyang assistant na kung saan pinapatanong ni Yvette ang kanyang size. Yun ay para mapalitan niya ng bago ang coat niyang nawala. Tinanong siya ni Yvette kung mabibigay ba niya yun ngunit hindi siya sinagot ng lalaki. Pagkalabas ni Yvette sa elevator, naisip niya na baka iniisip ni Zain na pumunta siya doon para lang tanungin ang tungkol sa kanyang size. Agad siyang dinatnan ni Zina, ang kanyang lawyer best friend na naghihimutok dahil sa pang-iistorbo ni Hans sa kanya upang hanapin si Yvette. Mukhang ayaw siyang palayain ni Hans at doon ay tinanong ni Zina si Yvette kung hindi ba siya natatakot na kapag nalaman ng kanyang asawa ang divorce paper na pinirmahan niya, baka bigtiin siya nito. Sinabi ni Yvette na gusto niyang dumaan sa tahimik ang proseso ng divorce kaya't di niya muna sinasabi ito. Samantala, pinuntahan ni Hans ang magulang ni Yvette upang hanapin siya doon ngunit sinabi ng kanyang ina na matagal na siyang di umuwi. Pagkaalis nila ay napag-alaman na hindi rin pumapayag ang ina ni Yvette na sumama kay Hans dahil sa ina nitong mapanlait. Gayunpaman, nagpakasal pa rin si Yvette kay Hans dahil mahal niya ito. Sa panet, ay halos mawalan na sa katinoan si Hans dahil sa paghahanap kay Yvette na hanggang ngayon ay di pa mahagilap. Doon ay dineklara niya na si Yvette ay para sa kanya lang at di pwedeng mapunta sa iba kahit papatay na siya. Ilang sandali pa ay tumawag ito sa number ni Zina at hinanap si Yvette. Sa galit ay sinabihan siya ni Zina na dapat matuwa na siya dahil wala nang sagabal sa kanila ng kanyang mistress.
Sinabi niya na hindi niya siya kasama at doon siya maghanap sa dagat dahil baka sa ngayon ay nalunod na siya. Hindi pa rin siya tumitigil sa pagtawag at dahil ayaw ni Yvette na malaman ang kanyang address, agad niyang sinagot ang tawag at sinabing uuwi na siya. Sinabihan siya nito na umuwi agad dahil kung hindi gagalugarin niya ang buong lugar para kunin siya. Doon ay nag-alala si Zina sa di magandang ginagawa ni Hans at baka di magtagal mapatay pa niya si Yvette dahil sa sarili niyang gawain. Para kay Yvette, 15 days na lang ang natitira at maaproba na ang kanilang divorce paper. Pagka-uwi ay agad siyang sinalubong ni Hans na nagsasabi sa kanya na pinalagyan na niya ng camera ang kanyang opisina at anytime pwede niyang i-check ang lugar. Natawa si Yvette at sinabing, natatakot ka na ba na muli kayong mahuli at mapahiya? Muling pinaliwanag ni Hans na wala silang relasyon at nakakabatang kapatid lang ang turing niya sa kanya. Binanggit ni Yvette ang sinabi ni Tara na maraming gabi na silang nagsama at ang harapang pagkahuli nila na naghahalikan. Doon ay tinanong niya siya, magkasama kayong natutulog ng babaeng tinuturing mong kapatid. Immoral yan. Siyempre, tumanggi ang kanyang asawa na hindi totoo yun at nangako na tanging siya lang ang tatawaging Mrs. Snow at wala nang iba. Sinabihan siya na umalis muna at magbakasyon. At pagbalik gusto niya na bigyan siya ng anak. Gayunpaman, naisip ni Yvette na sa ginagawa ng kanyang asawa ay hindi magiging masaya ang kanilang buhay oras na magkaroon sila ng anak. Habang siya ay nagpapalit, sinabihan siya ni Hans na tutulungan niya siyang magbihis. Agad tumanggi si Yvette at nanumpa na kapag hinawakan siya nito matapos hawakan ng ibang babae, ay lalagyan niya ng arsenic ang kanyang kape. Ngunit matapos itong magpalit ay agad siya nitong niyakap ng mahigpit. Sinabihan siya ni Yvette na kung may gusto siya ay di niya yun mabibigay dahil masakit ang kanyang likod. Agad umalis ang asawa at doon ay naisip ni Yvette na kailangan niyang maging maingat at sumunod sa kanya hanggat di pa natatapos ang 30 days cooling off period bago ma-finalize ang kanilang divorce. Kinabukasan, kinumusta siya ni Zina at sinabihan siya na mag-apply sa ibang kumpanya upang makawala na sa control ni Hans Snow. Binanggit niya ang Summit Group na ngayon ay nangangailangan ng Chief Secretary at sinabihan siyang mag-apply. Hindi sigurado si Yvette ngunit sinabihan siya ni Zina na kapag naging Chief Secretary siya, mas mapapalawak niya ang kanyang koneksyon at makakatulong yun sa susunod na araw. Kinalaunan, habang tinitignan ni Yvette ang CEO ng Summit Group na nirekomenda sa kanya, biglang dumating si Hans upang ay paalam na si Tara ang susunod na hahawak sa project department na hawak niya. Nagalit si Yvette dahil sa dinami-dami ng departamento ay yung sa kanya pa ang kukunin. Dahil dito sinabihan siya ni Hans na wala na siyang magagawa dahil nag-resign na siya. Kinalaunan, pumunta si Yvette sa kanyang opisina para sa turnover ngunit minaliit siya ni Tara at tinanong kung ano ang pakiramdam ng maagawan ng trabaho at asawa. Iginiit niya na para sa kanya madaling gawin ang lahat dahil may kaya ang kanyang pamilya at di kagaya niyang walang makapitan. Sa inis ay nahampas siya ni Yvette sa mukha gamit ang turnover files na dapat sana ay pag-usapan nila. Bago umalis ay sinabihan siya ni Yvette na sana makatulong siya sa pag-unlad ng kumpanya. Habang nasa gym, tinawagan si Yvette ng kasamahan ni Zina na maghanda para samahan ang CEO ng Summit Group na maglalaro ng golf sa susunod na araw. Kasunod nito ay tumawag sa kanya si Tara upang iparinig ang ungol nila ni Hans na kasulukuyang magkasama. Hindi maatim ni Yvette ang kanyang narinig dahilan upang masuka siya nang wala sa oras. Kinabukasan, pumunta siya sa golf club ayon sa advice ng kaibigan ni Zina na si Wendy upang makilala ang CEO ng Summit Group. Ngunit nang makita siya ni Wendy ay sinabihan siya na magsuot ng sportswear para hindi ma-out of place. Nang dumating ang CEO, nagulat si Yvette at tinitigan siya ng matagal sa mukha. Di siya makapaniwala na magkikita silang muli at siya ang CEO na a-applyan niya. Inakala ni Wendy na siya ay na-love at first sight sa CEO. Agad siyang pinakilala ni Wendy kay Zane at sinabi niyang naroon siya upang panoorin ang kanyang laro. Binati siya ni Yvette ngunit sinabi ni Zane na mukhang okay na siya ngayon. Pagkatapos maglaro ay pinuntahan siya ni Yvette upang bigyan ng tubig at makausap. Sinabi ni Zane na ang layo masyado na nilakbay niya kung pupunta siya doon para lang alamin ang kanyang measurements. Doon ay pinaliwanag ni Yvette na siya ay pumaroon dahil sa dalawang bagay. Una, namantsahan ang kanyang coat kaya kailangan niyang bumili ng bago dahilan upang hingiin niya ang kanyang body size. Pangalawa, ang kumpanya niya ay nangangailangan ng chief secretary at gusto niyang subukan baka mabigyan siya ng pagkakataon. Gayunpaman, sinabi ni Mr. Zil na hindi siya nababagay sa trabaho. Ilang saglit pa ay dumating sina Hans at Tara para maglaro. Napansin ni Hans si Yvette ngunit inakala niya na baka hindi siya iyon. Muli namang sinundan ni Yvette si Zane upang sabihin na tama si Zane na hindi siya nararapat sa posisyon at yun ay dahil sa katangahan niya upang puntahan siya para lang doon. Bago umalis, gusto niyang matapos ang kanilang pag-uusap na maayos at walang halong personalan.
Gayunpaman, sinabi ni Zayn na ayaw niyang isipin ng iba na nabulag siya sa kanyang itsura dahil sa kanyang suot. Lumapit siya at ibinulong na kung totoo man yun, ayaw niya ng masyadong halata. Umayon si Yvette sa kanyang sinabi at agad umalis. Habang nagpapahinga, nilapitan ni Wendy si Mr. Zil at tinanong kung nasaan na si Yvette. Matapos malaman hindi siya natanggap, pinaliwanag ni Wendy na magaling siya sa trabaho at siya ang may pakana upang magsuot si Yvette ng marketing na sportswear. Kinagabihan, dumating si Hans at kinwestiyon si Yvette kung lumabas siya ng bahay dahil parang nakita niya ito sa golf course. Nag-alala si Yvette na baka madamay si Wendy kapag nalaman niya ito kaya't nagsinungaling siya na hindi siya lumabas at naglinis sa backyard buong maghapon. Kinabukasan, nalaman ni Zayn ang background information ni Yvette kasama na ang kanyang naging trabaho sa kumpanya hanggang naging project manager ito. Naisip niya na masyado siyang naging marahas sa kanya at para makabawi pinadala niya ang kanyang body size sa text. Nagtaka si Yvette at inisip niya na baka nagbago ang desisyon ni Mr. Zil na tanggapin siya. Samantala, pinasundan ni Hans si Yvette sa kanyang paglabas at nalaman niya na siya ay pumunta sa mall upang bumili ng coat panlalaki. Inisip niya na yon ay para sa kanya at tuwang-tuwa siya dahil kahit anong gawin niya ay mahal na mahal pa rin siya ni Yvette. Naisip niya na siya lang ang pwedeng manloko at walang ibang pwedeng gumawa noon sa kanya. Matapos bumili ng suit ay umuwi si Yvette at doon, siya ay nagnilay-nilay habang iniisip na 8 araw na lang at aprobado na ang kanilang divorce paper. Tinignan niya ang paligid at ilang araw na lang ay wala na siya sa bahay na yun. Habang nililigpit niya ang iba pang gamit, nakita niya ang USB kung saan naroon lahat ang kanilang alaala ni Hans mula kolehiyo hanggang sila ay sekretong nagpakasal. Siya ay naiyak dahil matapos ang 8 taong pagsasama, ganun ang gagawin ni Hans sa kanya. Sa araw ding yun, agad uuwi si Hans upang sa bahay maghapunan. Nanibago si Yvette dahil matagal ng panahon na hindi siya kumakain doon. At dahil walang maluto, nagsuhestyon si Yvette na kainin niya ang para sana sa kanya at sa labas na lang siya kung ayaw niya. Nagreklamo si Hans at kinumpara siya sa ibang asawa ngunit pinaalala ni Yvette na lagi siyang wala sa ganong oras. Ilang minuto pa, naligo si Hans at pagpasok sa kwarto, napansin niya na halos wala na ang mga gamit ni Yvette. Agad niya siyang tinanong at sinabi nito na pinaayos niya ang iba at ang iba ay pinalinis para maayos lahat bago siya magbakasyon. Kinabukasan, matapos makita ni Hans ang project proposal na ginawa ni Tara ay nagalit ito at muling pinaulit sa kanya. Sinabihan siyang magtanong sa mga tauhan kung hindi niya alam gawin. Hanggang sa pinaalam sa kanya na pumasok si Yvette sa isang high-end condominium na may mahigpit na security. Agad pinuntahan yun ni Hans at naghintay sa labasan. Pagkalabas ay nakita ni Yvette ang kanyang sasakyan at nilapitan niya ito upang alamin kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yun. Pinapasok siya ni Hans at galit na ibinalik ang tanong kung ano ang ginagawa niya doon. Sinabi ni Yvette na gusto niyang magkaroon ng sarili niyang bahay na nakapangalan sa kanya gamit ang sarili niyang pera. Doon ay nagalit si Hans at binigyan siya ng cards upang bilhin niya lahat ng gusto niya. Magkagayunman, tinanggihan yun ni Yvette dahil alam niyang ginagamit niya lang iyon upang manatiling bihag niya at magawa ang kahit anong nais niya. Ang hindi alam ni Yvette, nag-aalala si Hans na baka mag-cross ang landas nila ni Zayn Zil, ang batang tycoon na nakatira din sa lugar na yon. Kinalaunan, tumawag si Mrs. Snow kay Yvette para magkita sila sa isang hotel upang pirmahan ang panibagong agreement na ginawa niya. Sa kabutihang palad, doon din dadalhin ni Yvette ang bagong coat na binili niya para kay Mr. Zil. Pagdating niya sa hotel, agad binigay ni Mrs. Snow sa kanya ang ginawa niyang agreement upang pirmahan. Ngunit sinabi niya na ibabalik na lang niya ang agreement na bukasan dahil gusto niyang masigurado na wala iyong halong panlilinlang. Pagkaalis ay nagpadala si Yvette ng mensahe sa assistant ni Zayn na naroon na siya sa lugar para ibigay ang coat. Sa hindi inaasahan, isang grupo ng kalalakihan ang kumuha sa kanya at dinala sa isang silid upang puwersahin siya na pirmahan ang agreement at para pagsamantalahan siya. Agad tinawagan ni Yvette si Hans ngunit di niya ito sinasagot. Sa pangatlong tawag, sinagot ito ni Tara, ang kasama ni Mrs. Snow na mastermind para ipahalay si Yvette. Sinabi ni Tara na tapos na ang araw niya at hihiwalayan siya ni Hans na wala siyang makukuha lalo na ngayong napirmahan na niya ang agreement at may video pa. Gusto niyang pabidyuhan siya habang hinahalay ng mga kalalakihan at gamiting ebidensya para ipakita sa lahat na marumi siyang babae. Sinabi niya na bukas na ang kanilang engagement ni Hans at wala na siyang magagawa. Nang simulan na sana siyang halayin ay biglang dumating si Zayn at ang kanyang mga tauhan upang iligtas siya. Sobra siyang natakot at sa pag-aakalang katapusan na niya, siya ay naiyak sa balikat ni Zayn. Habang pauwi, nakatulog si Yvette sa balikat ni Zayn ngunit nagising ito matapos pamreno ang sasakyan. Doon ay nagpasalamat si Yvette sa kanya. Nahiya siya at sinabi na tuwing nagkakaproblema siya ay naroroon siya upang tumulong.
Sinabi niya na nasaksihan na yata niya lahat ng episode sa bawat drama ng buhay niya. Kinalaunan, dumating si Zina sa bahay ni Yvette at naghihimutok sa pag-aakalang si Hans mismo ang mastermind sa planong panghahalay kay Yvette. Doon ay nagdesisyon si Yvette na magpatulong kay Zina upang madaluhan ang nasabing engagement party ni Tara at Hans. Hanggang dumating na nga ang oras at gaya ng inaasahan si Tara at Hans ay magkasamang dumating. Sa oras na yun, aligaga sina Tara at Mrs. Snow na hindi pa ipinapadala ang video ni Yvette. Balak nilang gamitin yun upang sirain siya at para matuloy ang engagement na plinano nila. At dahil di makapaghintay, in-announce na ni Mrs. Snow ang tungkol sa engagement ng kanyang anak at ni Tara. Nagulat si Hans dahil hindi niya inaasahan ito at habang pumapalakpak at binabati sila ng lahat, bumukas ang pintuan at bumungad ang isang babaeng nakapula na walang iba kundi si Yvette. Pagdating niya sa loob ay agad siyang uminom ng wine habang tinataboy siya na umalis. Sinabihan siya ni Tara na engagement party nila yon ni Hans at sa susunod na araw ay mag-asawa na sila. Ibinulalas niya na walang karapatan si Yvette na magpakita doon dahil unang-una ay ipinagpalit na siya ni Hans. Sumagot si Yvette at sinabing kung nasa sinaunang panahon sana sila ay malamang luluhod sa kanya si Tara dahil sa kanyang kasalanan at dahil concubine lang siya, pagsisilbihan siya nito bilang reyna. Habang sinasabihan siya na wala siyang karapatang sabihin ang mga yun, nilabas niya ang kanilang marriage certificate patunay na si Tara ay isang kabit. Nagulat ang lahat at doon ay sinabi ni Yvette kay Hans at Tara na matapos ang lantarang pagtataksil at pang-aakit ay lantara naman nilang ihinahayag na sila ay magpapakasal na. Idinagdag niya na kasong bigamy ang katapat ng ginagawa nila. Ilang sandali pa ay kinuha ni Yvette ang isang baso ng wine at binuhos kay Hans. Agad siyang hinawakan nito at sinabing, "Satisfied ka na ba?" Sumagot si Yvette at sinabing, "Maghiwalay na tayo nang sa ganun tuluyan na kayong magsama." Nang makita ni Hans ang gallows sa kamay ni Yvette dala ng pagkatali ay agad siyang tinulak ni Tara at sinabing ang dapat sa kanya ay mawala na. Dinagdag niya na nakita si Yvette na nakikipagtalik sa 4 na lalaking magkakasunod noong nakaraang gabi at ang isa sa kanila ay may AIDS. Nagbabala siya sa lahat na mag-iingat kay Yvette dahil baka mahawan sila nito. Sa galit ay sinakaw ni Hans si Tara ngunit pinigilan siya ng kuya nito at sinabihan siya na mag-who-knows dili dahil maaring totoo nga ang sinasabi ng kanyang kapatid. Muling nilapitan ni Tara si Hans upang sabihin na iwanan na niya si Yvette at magpakasal na sila total di na niya eto mahal. At dahil walang balak si Hans na gawin yun, tinulak niya eto, dahilan upang manumpa si Tara na totoo lahat ang kanyang mga sinabi. Sa inis ay nilabas ni Yvette ang audio recorder na na-record niya habang sila ay nag-uusap ni Tara noong nakaraang gabi. Sa takot ay lumayo si Tara kay Hans at lumipat sa kanyang kapatid. Hanggang ituro niya si Mrs. Snow na may pakana sa divorce settlement. Habang nagtuturuan sila kung sino ang may kasalanan, naroon naman sina Mr. Zill sa kabilang kwarto na nanonood via camera. Doon ay inaya niya ang kanyang assistant para pumunta sa kabilang silid at manood mismo ng live. Ilang saglit pa ay humingi ng tawad si Tara kay Yvette at sinabing huwag mag-alala dahil tutulungan siya ng kanyang pamilya upang magamot ang kanyang AIDS. Sumagot si Yvette at sinabing, una, hindi niya siya papatawarin dahil kailangan niyang managot sa kanyang ginawa. Pangalawa, hindi natuloy ang planong panghahalay sa kanya dahil may taong nagmabuting loob upang tulungan siya. Hindi naniniwala si Tara at sinabing secluded ang lugar at walang basta-basta makakapasok maliban kung isang Diyos ang tumulong sa kanya. Ayaw na sana niyang banggitin si Mr. Zill dahil baka madamay pa ito ngunit bigla siyang nagpakita at sinabing hindi siya Diyos ngunit siya ang tumulong kay Miss Wynn para mailigtas bago pa siya pagsamantalahan. Agad hinailan si Yvette at nagpasalamat kay Zane sa pagligtas sa kanyang asawa. Ngunit tinulak siya nito at sinabing pinirmahan na niya ang divorce paper at isang araw na lang ay divorce certificate na. Muli siyang tinanong ni Hans kung seryoso ba at doon ay sinabi ni Yvette na huwag na niya siyang problemayin at pagtuunan na lang niya ng pansin si Tara dahil ilang sandali na lang ay darating na ang mga pulis at paniguradong madadami siya. Doon ay agad umalis si Yvette at nang susundan sana siya ni Hans ay sinabihan siya ni Zane na hayaan niya na muna siyang makapagpahinga. Ipinunto ni Hans na huwag siyang makialam dahil problema nila yon na mag-asawa at nang hahabol pa sana siya ay pinigilan siya ni Zane at sinabing, paano kung ipilit ko? Agad dumating ang mga pulis upang kunin sila ni Tara para dalhin sa presento. Sa elevator, pumasok si Yvette na mukhang pagod at malungkot. Sumunod naman si Zane dahil parehas silang nakatira sa parehong building. Tinanong siya ni Zane kung bakit malungkot pa rin siya gayong nahuli na si Tara at Hans. Sinabi niya na pagod lang siya at kailangan na niyang magpahinga. Humabol si Zane at sinabing hindi kasya sa kanya ang coat na binili niya ngunit nang sinabi ni Yvette na bayaran na lang niya siya, di siya sumagot bagay na pinagtaka ni Yvette kung pumapayag ba siya o hindi. Sa presento, tinanong si Hans kung bakit di niya sinasagot ang tawag ng kanyang asawa noong oras na hahalayan na sana siya at kung paano nangyari na ang kanyang mistress ang sumagot.
Ipinaliwanag niya na di niya alam ang nangyari dahil kinuha yun ni Tara habang busy siya sa trabaho. Doon ay nabigla si Hans nang ay parinig sa kanya ang buong recording na sinumpay ni Yvette, nagpapakita na si Tara ang mastermind sa nabigong pagpapahalay sa kanya. Ang malala ay may kasama itong pagbabanta sa buhay ni Yvette. Sinabi ni Hans na naroon ang kamera sa kanyang opisina at handa niyang ibigay yun sa kanila para patunayan na wala siyang kinalaman sa nangyari. Bago umalis si Yvette para magbasyon, pinuntahan siya ni Zin na kinagabihan upang makapag-usap at sinabi niya na eepekto na ang divorce paper nila kinabukasan. Hanggang dumating na nga ang nasabing bukas at handa na si Yvette upang magpalamig sa malayong lugar. Ngunit habang naghihintay siya ng sasakyan ay dumaan sina Zane at pinasakay siya sa kotse. Sinabi niyang papunta siya sa airport na siya rin ang pupuntahan ni Zane. Binanggit niya na pupunta siya ng Iceland ngunit tinanong siya ng isa pang assistant ni Zane tungkol sa inaplayan niyang trabaho sa Summit Group. Binanggit ni Zane na tatanggapin na sana niya siya bilang secretary pero dahil pupunta siya ng Iceland ay di na mangyayari yun. Agad nagsabi si Yvette na handa niyang i-cancel ang kanyang trip kung ibibigay sa kanya ang posisyon. Doon ay sinabihan siya na sa Singapore sila pupunta para bisitahin ang isa pang branch na imamanahar ni Zane. Ilang saglit pa ay tumawag si Zina kay Yvette at sinabing papunta na sa airport si Hans dahil nalaman niya ang tungkol sa kanyang flight. Agad naman siyang sinabihan na meron silang private jet na gagamitin at di siya dapat mag-alala. Pagdating sa hotel ay agad silang nagtrabaho at doon ay inisa-isa ni Yvette ang schedule ni Mr. Zil. Pagkatapos ay gusto ni Mr. Zil na magpahinga kaya't sinabihan niya si Yvette na gisingan siya ng 7 o'clock. Pagdating ng hapunan, tinitigan ni Yvette ang assistant ni Zane na para bagang may gusto itong sabihin. Tinanong siya ni Yvette kung ganun ba talaga kahektak ang trabaho nila kahit kagagaling pa lang sa biyahe. Dahil napansin ni Zane na parang nagrereklamo na si Yvette ay sinabihan siyang kumuha ng tubig. Matapos kumuha ay agad binuksan yun ni Yvette para sa kanya ngunit sinabihan siya na uminom muna para naman ma-relax ang diwa niya. Ilang saglit pa ay dumating si Miss Anderson, isa ring general manager ng Singapore branch at tuwang-tuwa na muli ay nagkita sila ni Zane. Sinabi niya na namiss na niya siya at di makapaghintay para makapasyal silang dalawa. Napag-alaman na naging kababata siya ni Zane at dati nang nagkaroon ng emotional ties sa kanilang dalawa. Sinabihan siya ni Zane na mag-focus lang sa trabaho at huwag mag-isip ng iba. Pagkatapos ay ininom niya ang tubig na natira ni Yvette at nang pupunta sana si Yvette sa kanyang upuan ay sinabihan siyang umupo sa tabi niya, dahilan upang magdabog at mainis si Miss Anderson. Kinalaunan, nakita ni Yvette ang maraming tawag at voicemails ni Hans sa kanyang cellphone. Sa isang voicemail ay galit na galit si Hans na nagtatanong kung nasaan siya at bakit iniwan siyang mag-isa. Sinabi niyang isa lang naman ang nagawa niyang pagkakamali pagkatapos ay binyantaan siya. Agad siyang pinapabalik at kung hindi ay idadamay niya ang kanyang pamilya. Bago pa muling ma-stress ay lumabas siya upang magpahangin ngunit nagulat siya nang makita si Miss Anderson na hinahalikan si Mr. Zil. Dahil pilit siyang tinatanggihan ni Zane ay sinabi ni Miss Anderson na gusto silang magkatuluyan ng kanilang mga magulang parehas din sila nang naabot ngunit bakit di siya magawang gustuhin nito. Sinabi ni Zane na kahit perfect match sila ay wala siyang maramdaman dahilan upang umiyak siya ng tudo. Kinagabihan tumawag si Zina kay Hans upang pumunta sa opisina niya kinabukasan. Bilang abogado ni Yvette ay sinabi niya na kumpletuhin lang nila ang divorce process kagaya ng napag-agreehan na kabayaran nang maibigay na ang kanilang divorce certificate. Pinakita ni Zina ang divorce paper na napirmahan na niya noon pa. Tinanong siya ni Hans kung kailan pa nalaman ni Yvette ang relasyon nila ni Tara. Inisa-isa lahat yun ni Zina mula pagbakasyon sa ibang bansa, panonood ng sunset na magkasama pati na rin pag-check-in sa mga hotels. Binanggit niya ang mga araw at gabi na umiiyak si Yvette at tinatanong ang sarili kung bakit siya niluluko. Kasama na ang mga gabing di siya makatulog at umaasa na lang sa gamot. Ngunit kahit hirap siya ay inayos pa rin niya ang kanyang trabaho hanggang isang araw, napagod na siya. Sinabi ni Zina kay Hans na kapag naayos na ang agreement ay magiging malaya na siya na gawin ang gusto niya. Gayunpaman, ayaw pa rin ni Hans ang divorce at pinanat niya ang papel pagkatapos ay agad umalis. Binalaan siya ni Zina na kopya lang ang napanat niya at eepekto pa rin yun kahit ayaw niya. Agad bumalik si Hans sa kanilang bahay at doon ay nakita niya sa footage ang malungkot na mukha ni Yvette habang sinusunog niya ang kanilang wedding photos na hindi niya namamalayan dahil nakaton siya sa pagtitext. Siya ay nakonsensya at gusto niyang bumalik ulit si Yvette para muli silang magsama. Hanggang sa makatanggap siya ng impormasyon na si Yvette ay nasa Singapore. Agad siyang nagpa-schedule ng flight at inutusan ng kanyang assistant upang alamin kung si Zane Zil ay nasa Singapore din. Yun ay dahil siya lang ang may kakayahan upang dalhin si Yvette gamit ang private plane. Kinaumagahan, pumunta si Yvette para sa morning run ngunit di inaasahan na makita niya si Zane. Dahil sa nakita niyang halikan nila ni Miss Anderson kagabi,
Agad siyang lumiko at inisip na baka mapahiya si Zane pag nagpakita siya. Gayunpaman, tinawag siya ni Zane at kinumusta ito. Agad niyang tinanong si Yvette kung siya ang lumabas sa balkonahe noong nakaraang gabi at doon ay sinabi ni Yvette na nakita niya silang naghahalikan ngunit agad din siyang umalis. Doon ay sinabi ni Zane na wala pa siyang hinahalikang babae. Hindi man naniniwala si Yvette ay umayo na lang ito. Muling sinabi ni Zane na ayaw niyang humahalik sa babae dahilan upang isipin ni Yvette na siya ay bakla. Muli siyang naguluhan nang sabihin ni Zane na ayaw niyang magkaroon siya ng misconceptions bilang secretary niya. Samantala, sinabi ng assistant ni Zane na isa sa kanilang gagawin ay mag-inspect lalo na't bago pa lang si Zane bilang CEO ng nasabing branch. Gusto niyang malaman kung sino sa kanila ang tapat at kung sino ang hindi. Bilang finance graduate, nakita agad ni Yvette na may anomalya sa financial report ng kumpanya. Nalaman niya na may 2 employees na tumatanggap ng sahod pero wala sila sa attendance sheet. Pinuntahan ni Yvette ang factory at hiningi na makita ang 2 taong wala sa attendance file. Gayunpaman, sinabihan siya na sila ay mag-asawang na-disabled dahil sa trabaho kaya't nangako ang kumpanya na bayaran sila sa loob ng 15 taon. Pinanto ni Yvette na gusto lang niya silang makita ngunit agad nilang nilock ang pinto para di siya makalabas. Samantala, nakatanggap si Hans ng tawag na nagsasabi kung saan nakatira si Zane sa Singapore. Agad niyang pinuntahan ang lugar at pagdating doon ay nakasalubong niya si Zane at ang kanyang assistant. Agad niyang tinanong si Zane kung nasaan si Yvette. Matapos sabihin ni Zane na siya ay nawawala, kinwelyuhan siya nito at sinabing, "Ano ang ginawa mo?" Agad pinaliwanag ng kanyang assistant na nag-apply si Yvette bilang chief secretary at ngayon siya ang tumatayong personal secretary ni Zane. Lumaki ang mga mata ni Hans at di makapaniwala na personal secretary pa pala niya ito. Sinuntok niya si Zane sa mukha at tinanong kung ano ang gusto niya. Pinaliwanag ng kanyang assistant na simula umaga umalis si Yvette para mag-inspect sa factory ngunit di na ito bumalik dahil di matawagan ang number nito. Lalong nagalit si Hans at sinabi kay Zane na pagkatapos niya itong kunin at puwersahang gawin bilang secretary niya ay ganito ang kanyang gagawin. Muli sana niya itong suntukin ngunit hinawakan siya ni Zane at sinabing, "Dinaborsyo ka na niya, ngayon secretary ko na siya." Gayunpaman, nagbanta si Hans sa kanya at sinabing asawa niya siya at oras na may mangyari, siya ay mananagot. Ilang saglit pa ay nalaman nila na nasa factory si Yvette kasama si Mr. John kaya't agad silang pumunta sa nasabing lugar. Habang nasa daan ay pinagsabihan ni Zane ang kanyang assistant dahil sa hindi nito pagsabi na pumunta si Yvette sa factory. Nag-alala siya na maaari siyang ilok doon lalo na kung ang mga alegasyon niya ay totoo. Dahil doon, sinabihan niya siya na ipaalam sa buong factory na kapag di nila mahanapan si Yvette, lahat ay matatanggal sa trabaho. Yun ay dahil malakas ang pakiramdam niya na naroroon lamang si Yvette sa loob. Samantala, habang nakatali sa isang bakanteng silid si Yvette ay pinuntahan siya ng general manager ng nasabing branch. Nang makita niya si Yvette ay nagbago ang isip niya na ipaligpit ito. Sinabi niya na maaari pa siya nitong mapakinabangan at nais niyang maramdaman kung paano maging si Mr. Zil. Sinabihan niya si Yvette na para maligtas ang buhay niya ay kailangan niyang sumunod sa gusto niya. Umayon si Yvette ngunit bago pa niya ito mailipat, tinawagan siya ni Xavier at doon nakakuha si Yvette ng pagkakataon para tumalon sa bintana. Doon ay sinabihan siya ni Xavier na matatanggal silang lahat kapag di nila mailabas si Yvette. Pagkasilip niya sa bintana, naisip niya na patay na ito dahil mataas ang kanyang tinalon. Hanggang dumating si Zane at doon ay sinalubong siya ni Supervisor John. Ang unang kinausap ni Yvette sa factory. Sinabi ni Zane na may mga footage na siya ang taong nakausap niya kaya't nararapat lang na magsabi na siya ng totoo. Agad dumating si Hans at tinanong si John, "Nasaan ang aking asawa?" Nang sabihin na sana niya ay biglang dumating ang general manager at nagsinungaling na hindi nila alam kung nasan siya. Sa galit ay pinabugbog siya ni Hans dahilan upang magkapasa siya sa mukha. Nang makatayo ito, agad siyang binalaan ni Zane na kapag nalaman niyang sinaktan niya ang kanyang Yvette ay paniguradong mananagot siya. Pagkarinig sa kanyang sinabi ay nagpantig ang tainga ni Hans dahil tinawag niya ang kanyang secretary na, "Aking Yvette." Matapos tumanggi ng deputy manager na si Hector na wala silang kinalaman sa nangyari ay siya naman ang pagdating ni Miss Anderson. Lubusan siyang nagalit dahil sa ngayon ay nakapokus lahat ng atensyon sa paghahanap kay Secretary Yvette. Tinanong niya si Zane kung nahulog na ba ang loob niya kay Yvette dahil lahat na ng employees ay nadamay na. Doon ay tinanong siya ni Zane kung ano na ang mga nagawa niya at bakit isang baguhang secretary lang ang nakatuklas sa nangyayaring kalokohan sa kumpanya. Agad siyang tumanggi at kinwestiyon ang kredibilidad ni Yvette at sinabi na baka ginawa niya yun para magpabida lalo na't baguhan lang siya. Umayon naman sina Hector at John na walang katotohanan sa sinasabi ni Yvette tungkol sa ghost employees at dapat siya ang managot. Ilang saglit pa ay dumating si Yvette na sugatan. Agad siyang sinalubong ni Zane na nagpasalamat dahil buhay pa siya.
Sinabi niya na dalhin siya sa ospital dahil sa kanyang mga sugat at nang buhatin na sana niya ito ay biglang sumingit si Hans upang yakapin siya. Sa gulat ay tinulak siya ni Yvette at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa lugar na yun. Sinaad ni Hans na siya ay asawa niya at lubos na nag-aalala kaya't pinuntahan siya nito. Sinabihan siya ni Yvette na napirmahan na niya ang divorce paper at kailangan niyang tanggapin yun. Agad namang nagmungkahi si Zane na gamutin niya muna ang kanyang mga sugat ngunit nagsabi siya na kaya pa niya at unahin muna ang trabaho. Habang siya ay nagpipilay, agad siyang binuhat ni Zane upang dalhin sa upuan bagay na lalong nagpagalit kay Hans. Habang sinusubukan ni Yvette na elahad ang nangyari, sinabihan siya ni Miss Anderson na nag-iimbento lamang upang kumuha ng atensyon at makapang akit ng mga lalaki. Gayunpaman, humingi si Yvette ng 5 minuto upang sabihin ang kanyang side. Maliban sa anomalya sa financial report, binanggit niya ang tangkang panghahalay ni Hector at ang paghawak sa kanyang legs. Doon ay tumanggi si Hector at sinabing magaling siyang mag-imbento para manira gayong wala naman siyang ebidensya. Sumagot si Yvette at inilahad na meron siyang audio recorder na kayang mag-record ng 48 hours kaya't lahat ng nangyari sa araw na yun ay na-record niya. Gayunpaman, sinabi niyang naiwan niya ang recorder dala ng kanyang pagtakas. Dinagdag niya na naka-auto-save lahat yon sa cloud at pwedeng ma-access sa ibang device. Agad siyang nanghiram ng laptop ngunit nang buksan niya yun ay bigla siyang pinigilan ni Hector, na nagsasabing baka pwedeng pag-usapan nila ang nangyari. Agad siyang humingi ng tawad at sinabing may pamilya siyang binubuhay kaya sana pagbigyan na lang niya ito. Dagdag pa niya, siya ay nagbibiro lamang dahil ang totoo naroroon siya para tumulong. Habang nakakonekta ang tawag sa ama ni Zane, ang chairman ng kumpanya, nag-utos siya na huwag palampasin ang nangyari at gumawa ng masinsinang investigasyon para sa nasabing anomalya. Sa huli ay nagpasalamat ito kay Yvette dahil kung hindi dahil sa kanya ay di malalaman ang ginagawa nila. Doon ay tinanong siya ni Zane kung paano siya nakaligtas. Sinabi niya na dati na siyang tumira malapit sa dagat kasama ang kanyang lola kaya't maalam siya pagdating sa ganong bagay. Gayunpaman, nagkaroon ng malalim na sugat sa kanyang binti dahilan upang siya ay bumigay at mawalan ng malay. Bubuhitin sana siya ni Zane ngunit agad siyang binuhat ni Hans at dinala sa ospital. Habang naruroon, patuloy na nagtititigan ang dalawa. Iniisip ni Hans na asawa niya siya at siya ang may karapatan habang iniisip naman ni Zane na siya ay secretary niya kaya't narapat lang na naroon siya. Habang naruroon, napansin ni Xavier ang matalim na titigan ng dalawa at napagtanto niya na mukhang may nangyayaring di maganda sa pagitan nila dahil kay Yvette. Naboring siya at sinabing ayaw niyang manood ng over-the-top drama kaya't minabuti niyang umalis at hinila si Miss Anderson palabas. Doon ay sinabi ni Hans na pumasok si Yvette sa Summit Group para lang galitin siya dahil kay Tere kaya't pinagre-resign na siya nito sa ngalan niya. Para kay Zane, okay lang sa kanya na mag-resign si Yvette basta siya mismo ang mag-abot ng resignation. Naisip ni Hans na hindi malayong magka-developan ang dalawa kaya't gagawin niya lahat ng kanyang makakaya upang ilayo si Yvette sa kanya. Nang magising si Yvette, agad siyang hinawakan ni Hans ngunit umiwas eto. Humingi si Hans ng tawad at sinabing magbabago na siya ngunit mukhang nakapagdesisyon na si Yvette. Dahil walang kasiguraduhan ang kanyang pagbabago at ayaw niyang maulit pa ang mga nangyari ay minabuti niyang ituloy ang divorce. Pilit siyang sinusuyo ni Hans ngunit pilit naman niya etong tinatanggihan. Pagkaalis ni Zane ay sinabihan ni Hans si Yvette na mag-resign na at bumalik sa kanya. Ang alam niya ay ginagawa lahat yun ni Yvette para galitin siya sa kadahilan ng mahal pa rin siya nito. Hanggang bumalik sina Zane kasama si Miss Anderson na humingi ng tawad dahil sa nangyari. Sinabihan din siya ni Zane na huwag nang uulitin na maglakad mag-isa. Sinabi niya na masyadong delikado ang ginawa niya kumpara sa sahod niya bilang secretary. Sumagot naman si Xavier at sinabing kasalanan niya ang lahat dahil pumayag siyang umalis eto na mag-isa. Dahil dito inihayag ni Hans na sa sitwasyon niya ngayon, mukhang hindi siya pwedeng magpatuloy sa kanyang trabaho. Sumagot si Miss Anderson at nagpresenta bilang secretary kapalit ni Yvette. Tinanong ni Zane si Yvette kung gusto ba niyang umalis ngunit agad etong nagsabi na hindi siya magre-resign. Natuwa si Zane at sinabing, "Good, magpahinga kang mabuti pagkatapos ay umalis na eto." Doon ay lalong naghimutok si Hans at tinanong si Yvette kung nakikipag-flirt ba eto kay Zane. Tumanggi si Yvette at sinabihan siya na umalis sa harap niya kung hindi niya siya hahayaang magpahinga. Kinabukasan, inilabas ni Hans si Yvette para magpahangin. Nang umalis si Hans upang bumili ng tubig, tinawagan siya ni Zina na nagsasabing nakapag-bail out si Tara at nilapitan siya ng kanyang pamilya upang makipagkasundo na iorong ang demanda. Gusto nilang magbayad na lang bilang kapalit ng pag-urong sa demanda. Tinanggihan yun ni Zina ngunit sinabihan siya ni Yvette na tanggapin ang alok. Dahil alam ni Yvette na hindi siya titigilan ni Tara, inisip niya na mabuting gamitin na lang niya siya upang tuluyang matapos na ang kanyang divorce chronicle. Sinabihan siya ni Yvette na sunduin siya sa airport kinabukasan. Samantala, lalong nagalit si Tara nang malaman na si Hans ay umalis para kay Yvette. Nagtaka siya kung mahal pa ba niya ito ngunit sinabi ng kanyang kaibigan na kahit hindi na mahal ni Hans ang kanyang asawa ay hindi siya makakapayag na siya ang hihiwalayan.
Dahil mataas ang kanyang pride, hindi siya pumapayag sa divorce maliban kung siya ang naunang makipaghiwalay. Dahil doon, lalong nabuhayan ng loob si Tara. Kinabukasan, nakalabas na si Yvette sa ospital. Nais ni Zane na ihatid siya ngunit nagpumilit si Hans na asikasuhin siya. Matapos magpasalamat ni Yvette kay Zane ay umalis na ang mga eto. Sa pag-aalala ay sinabihan ni Zane ang kanyang driver na tumabi muna. Ilang minuto pa ay dumating si Tara na nagsasabing pumapayag na siya na makipaghiwalay kay Hans. Humingi siya ng tawad kay Yvette at nagmakaawa na huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sinakyan siya ni Yvette at sinabihan siyang sampalin ang kanyang mukha ng 100 kung seryoso siya sa paghingi ng tawad. Hindi iyon magawa ni Tara at imbes na kaawaan siya ni Hans ay sinabing siya na lang ang sasampal sa kanya. Nang gawin na sana niya iyon ay biglang dumating si Mrs. Snow upang pigilan siya. Galit na galit ito at tinanong si Hans kung nababaliw na ba siya. Hindi siya makakapayag sa ginagawa niyang pagtulong kay Yvette para lang bumalik sa kanya. Matapos niyang bigkasan na mas mabuti pang mamatay na lang siya ay bigla siyang nawalan ng malay dahilan upang hawakan siya ni Hans. Tinanong si Zane ng kanyang driver kung tutulungan ba nila si Yvette. At nang puntahan na sana nila ay biglang dumating si Zina upang sunduin siya. Sa kanilang pagbalik ay nagtataka si Zina dahil sa kotseng sumusunod sa kanila. Pagdating sa kondo, natuwa si Zina nang malaman na naroroon si Zane Zil at parehas pa sila ng building ni Yvette. Sa elevator, sinenyasan ni Zane ang kanyang driver upang alalayan si Yvette na pumasok. Kinalaunan ay inamin ni Yvette na nagtatrabaho na siya kay Zane at ang tanging pagtutuunan niya ngayon ay maayos ang kanyang trabaho at mag-establish ng malawak na koneksyon. Kinalaunan, pilit na tinatawagan ni Hans si Yvette pero di na niya ito sinasagot. Dahil desidido siyang bumalik si Yvette sa kanya ay bumili siya ng unit sa parehong building na tinitirhan niya. Maliban dito ay gusto niyang siguraduhin na hindi siya mapupunta kay Zane. Hanggang dumating si Tara upang magpresente na alagaan ang kanyang ina sa ospital. Hindi natuwa si Hans at sinabihan siyang tapos na sila kaya tumigil na siya sa kakalapit sa kanya. Samantala, bago umalis, sinabihan ni Zina si Xavier na pakitignan na lang si Yvette dahil wala siyang kasama. Nagluto sila ng sopas at pagkatapos ay pinuntahan ni Zane si Yvette upang sunduin. Ngunit habang naghihintay sa elevator ay nakasalubong nila ang lasing na si Hans na paakyat sa 13th floor. Agad lumabas si Hans at kinuwilyuhan si Zane. Tinanong niya kung bakit sila magkasama ngunit tinulak siya nito. Tinanong ni Zane si Yvette kung pinapante niya ba si Hans doon. Sinabi ni Yvette na hindi at di rin niya binigay ang password. Habang si Hans ay umaapoy na sa galit, lumapit siya kay Yvette at tinanong kung nagsiping ba sila ni Zane. Tinulak siya ni Yvette at sinabing, nababaliw ka na ba? Sinabihan siya na pumunta na lang doon sa kabit niya, dahilan upang sabihin ni Hans na alam niyang mahal pa siya ni Yvette at di niya siya kayang iwan. Habang niyayakap siya nito ay agad tumawag si Zane sa building management. Doon ay nalaman nila na si Hans ay bumili ng unit sa 13th floor at doon siya papunta. Matapos silang sabihan ni Zane na i-escort si Hans sa kanyang bahay ay sinubukan ni Hans na suntukin si Zane ngunit agad siyang hinayla upang dalhin sa 13th floor. Doon ay tinanong ni Zane si Yvette kung gusto ba niya talagang e-divorce si Hans. Sinabi ni Yvette na dati ay tinitiis lang niya eto ngunit dumating na sa punto na di na niya kaya. At ngayon gusto na niyang kumawala sa kanya. Sa hapunan, nalaman ni Yvette na si Zane ay hindi makakasama dahil kinakailangan niyang dumalo sa isang blind date na set up ng kanyang mga magulang. Hanggang dumating ang tawag mula sa lolo ni Hans na kagagaling lang sa ibang bansa at umuwi upang maayos ang gusot nila. Sinabihan niya si Yvette na puntahan siya para sa isang hapunan at nakiusap na baka pwede pa nilang pag-usapan ang tungkol sa divorce nila ni Hans. Sinabi ni Yvette na tapos na silang pumirma sa papel ngunit ayon sa lolo ay hindi yun mangyayari kung ang isa sa kanilang mag-asawa ay di pumapayag. Nakiusap siya na di naman siguro masama na pumunta siya doon para makapag-usap sila ng maayos. Pagkaalis ni Yvette ay sinabihan si Zane ng kanyang driver na umalis si Yvette papunta sa bahay ng mga snooze. Ngunit sinabi ni Zane na hayaan lang siya at di na niya yun problema. Ngunit nag-alala ang kanyang driver na maulit muli ang nangyari sa kanya kamakailan kaya't sinabihan siya na magpadala ng mga bodyguards malapit sa bahay ng mga snooze. Pagdating doon ay tinanong agad ng lolo ni Hans kung ano ang ginagawa ni Yvette. Sinabihan siya na ang meron kina Tara at Hans ay isang casual affair lang at di siya dapat magpa-apekto. Hiningi niya na iorong ang divorce at nag-offer na bibigyan siya ng $2 billion ngunit naging matigas si Yvette at sinabing ayaw na talaga niya. Napaisip ang lolo ni Hans kung sadyang tanga lang ba talaga siya at tumanggi ito sa kanyang alok. Hanggang sa sabihin ni Yvette na papayag lang siya kapag ibibigay sa kanya ang 10% share ng kumpanya. Dinagdag niya na kapag ibibigay sa kanya ang shares, tatanggapin niyang muli si Hans at kahit pa magbilang siya ng maraming babae sa harap niya, hindi siya magrereklamo. Nagalit ang kanyang lolo at sinabing masyado siyang sakim. Hanggang dumating si Hans. Siyempre alam ni Yvette na hindi papayag ang kanyang lolo sa 10% kaya naman agad niyang kinuha ang pagkakataon upang itulak ang divorce, gayunpaman, muling nagsabi si Hans na mahal niya siya at hindi siya papayag na maghiwalay sila. Tinanong siya ni Hans kung yun ba ay dahil kay Zane.
Hindi naniniwala ang lolo ni Hans na magkakagusto sa kanya si Zane at sinabing nananaginip lang siya. Tumanggi si Yvette at sinabing walang kinalaman yun kay Zane. Binanggit niya sa kanya ang lahat ng pinagdaanan niya habang si Hans ay nagpapakasarap sa iba. Binanggit din niya ang ginawang pagtawag sa kanya ni Terra upang ay parinig ang kanilang ungol habang sila ay nasa kama. Hindi yun matanggap ni Yvette ngunit tumanggi si Hans at sinabing peke yun at di totoo. Doon ay napagtanto ng lolo ni Hans na masyadong mabigat ang naging epekto nito kay Yvette kaya't pumayag na ito at sinabihan si Hans na hiwalayan na siya. Bago umalis ay sinabi niya kay Hans na gawin nila yun ng mapayapang paraan. Bago pa makalabas ay pinigilan siya ni Hans at binuhat siya para isakay sa kanyang sasakyan. Doon ay inabisuhan ni Zane ang kanyang tauhan na sundan sila at gumawa ng aksyon oras na kailangan ito. Dinala ni Hans si Yvette sa isang lugar at doon ay sinad niya na marahil ang dahilan kung bakit malamig siya sa kanya ay dahil wala silang anak. Gusto siyang galawin ni Hans ngunit sinabi ni Yvette na pag ginawa niya yun mahaharap siya sa kasong rape. Sinabi naman ni Hans na walang mangingialam sa kanila dahil sila ay mag-asawa. Muling sinaad ni Yvette na hindi biro ang pinagdaanan niya sa kanya at walang kasiguraduhan na magbabago na siya. Gayunpaman, nagmatigas pa rin si Hans at sinabing di siya makakapayag sa gusto niya, hanggang makakuha si Yvette ng pagkakataon at pinukpok siya sa noo sa katumakas. Mabilis siyang umalis at agad tinawagan si Zina upang puntahan siya, hanggang mapunta siya sa madilim na lugar. Doon ay napansin niya ang taong sumusunod sa kanya dahilan upang siya ay tumakbo at humingi ng tulong. Ngunit sa kanyang pagkatisod ay biglang may humawak sa kanya at walang iba kundi si Zane. Nabigla siya at di niya inaasahan na dumating siya. Sinabi ni Zane na pinag-aalala niya siya lagi at binalaan na huwag na ulit lalabas kung alanganin dahil oras na mangyari ulit yun ay di na siya mangangialam. Matapos mag-sorry at magpasalamat ay binuhat siya ni Zane upang dalhin sa kanyang sasakyan. Ilang saglit pa ay dumating si Zane ngunit di na niya naabutan si Yvette bagkus ay nagpang-abot sila ni Hans. Matapos tanungin kung nasaan si Yvette ay agad dumating ang kanyang text na siya ay tinulungan ni Zane. Doon ay sinabihan ni Zane na si Hans na hayaan na niya si Yvette kung gusto niyang mamuhay sila ng mapayapa. Pagdating sa bahay ni Yvette ay nagtaka si Zane kung interesado ba si Zane sa kanya dala ng mayat maya ay naroon upang tulungan siya. Sinabihan siya ni Yvette na huwag siyang masyadong mag-isip at malamang ginagawa niya yun dahil malaki na ang naitutulong niya sa trabaho. Hanggang isang hapon nang pauwi na siya ay may kumuha sa kanya at dinala sa bahay kung saan dati silang tumira ni Hans. Siya ay tinali at di nagtagal ay dumating si Terra ang may pakana upang kidnapin siya. Nais niyang sirain ang mukha ni Yvette at plano muling ipahalay sa mga lalaki upang tuluyan ng mandiri si Hans at masuka sa kanya. Sinampal niya ito ng malakas at sinabing susunugan niya ang bahay ng tuluyan nang mawala ang alaala nila ni Hans. Samantala, alalang-alala si Zina na dapat sana ay makipagkita kay Yvette ngunit di na niya ito makontak. Pinuntahan niya ito sa kanilang tirahan at doon ay nakasalubong niya si Zane. Agad siyang humingi ng tulong para makita ang footage mula sa parking lot kung saan nanggaling si Yvette. Ilang minuto pa ay susunugan na sana ni Terra ang lugar ngunit agad dumating si Zane. Inagaw nito ang lighter mula kay Terra ngunit agad bumawi ito at sinaksak siya sa tagiliran. Siya ay natombo kung saan naruroon si Yvette bagay na nagpaalala sa kanya na baka sa pagkakataong yun ay tuluyan siyang mawala. Hanggang dumating si Hans at Zina na kasama ang mga pulis. Habang nasa kamay na ng mga pulis si Terra, nanlumo si Hans at naalala niya ang sinabi ni Yvette na saka na lang ba siya titigil kapag patay na siya. Doon ay nakonsensya siya sapagkat dahil sa kanya ay laging napapahamak si Yvette at ngayon ay muntik na siyang mapatay. Agad namang tumawag si Zina ng ambulance upang dalhin si Zane sa ospital. Habang naruroon ay sinubukang pauwiin ni Yvette si Hans na kanina pa umiiyak ngunit gusto niyang manatili at sinabing wala rin siyang gagawin sa bahay pagka-uwi. Kinabukasan, dumating si Zina at inihayag na pumapayag na si Hans sa kanilang divorce. Doon ay nagdesisyon si Yvette na makipagkita kay Hans sa susunod na linggo upang makuha ang kanilang divorce certificate. Binanggit naman ni Zina kung hindi sana gumawa si Hans ng isang seryosong pagkakamali ay malamang isang perpektong fairy tale sana ang kanilang kwento. Ngunit dahil sa nangyari sa kanya, inihayag ni Yvette na hindi totoo ang fairy tale. Kinalaunan, nakuha na ng dalawa ang kanilang divorce certificate. Iniabot ni Hans ang divorce certificate niya kay Yvette ngunit ibinalik niya yun at sinabing kakailanganin niya yun oras na mag-aasawa siyang muli. Gayunpaman, sinabi ni Hans na hindi na siya mag-aasawa pa. Ilang saglit pa ay tumawag ang ina ni Hans na nagsasabing nakahanap na siya ng babaeng nababagay sa kanya. Sa galit ay sinabihan siya ni Hans na tumigil na sa pakikialam sa buhay pag-ibig niya. Dahil sa kanyang ginawa tuluyan na silang naghiwalay ni Yvette. Nangako siya sa sarili na magbabago na siya at kahit naghiwalay na sila ni Yvette gagawin niya ang lahat upang makuhang muli ang kanyang tiwala. Samantala, sa pag-uwi ni Yvette ay nakasalubong niya si Zane na bumati sa kanya at nag-abot ng bulaklak. Doon ay tinanong niya si Yvette kung pwede ba niya etong maaya para sa isang hapunan. Mga ka-recap, hanggang dito na lang ang ating kwento at sadyang may mga bagay talaga na hindi natin kontrol.
Tandaan natin na lahat ng ating ginagawa ay may kalakip na pananagutan, hindi lang dito sa mundong ating ginagalawan kundi sa may likha na sa lahat, siya ang nakakaalam.